Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, kasama ng mahal na Birheng Maria, patuloy tayong naghahanda at nananabik para sa pagdating ni Jesus ngayong Pasko. Ihanda din natin ang ating mga sarili sa kanyang pagdating sa ating pagdiriwang ngayon. Pakumbaba nating aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Hilingin natin sa Diyos ang kanyang awa at kapatawaran, at ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa habag at awa ng Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Diyos sa ng langit, makapangyarihan, Panginoon Kristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, pagkalulog sa awa ka sa amin. Sama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsisilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig
at may pagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayoy wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang propeta ng Diyos. Parang anghel, kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko ay itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo ang lahat. Sa ngakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Hallelujah, 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 Hallelujah,
Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na angalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain, at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harap ng mga tao.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tungkol sa dalawang babaeng may problema sa pagbubuntis, ang mga pagbasa natin ngayong ika-4 na simbang gabi. Sa unang pagbasa, ang asawa ni Manoah ay hindi magbuntis dahil siya'y baog. At sa Ebanghelyo naman, si Zacarias at si Elizabeth ay hindi magkaanak sapagkat si Elizabeth bukod sa baog na ay matanda pa. Imposible na talagang magkaroon ng anak. Pero sa takbo ng kwento ng ating dalawang pagbasa, ang dalawang babaeng itong imposibleng magbuntis ay nagdalang tao. At ang himalang ito ay bunga ng kanilang pananalangin. Ang kagilagilalas na pangyayaring ito ay bunga ng kanilang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Sa asawa ni Manoah, katulad ng narinig natin sa ating unang pagbasa, nagpakita ang anghel at sinabi sa kanyang magkakaroon siya ng anak. At kay Zacarias, sa kanyang pag-aalay ng kamanyang sa templo, nagpakita ang anghel Gabriel at sinabi sa kanyang maglilihi si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan at pagiging baog at magkakaroon sila ng anak. Sabi ng anghel Gabriel kay Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Mga minamahal na kapatid, hindi ba kayo nagtataka doon sa sinabi ng anghel Gabriel na iyon? Dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Ibig sabihin, kahit na pareho na silang napakatanda at kahit pabaog si Elizabeth, si Zacarias at si Elizabeth, nananalangin pa rin para magkaroon ng anak. Kaya ang sabi ng anghel sa kanila, dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Kahit na imposible na ang sitwasyon, nananalangin pa rin sila sa Panginoon. Kahit na matanda na silang pareho, at kahit na baog pa nga si Elizabeth, hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi sila bumitaw at sumuko na lamang. Patuloy silang umasa sa Panginoon. Patuloy silang umasa na isang araw maghihimala ang Diyos. At yung araw na kanilang inaasahan, dumating nga nang nagpakita ang anghel Gabriel kay Zacarias. Dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Kahit na imposible na ang sitwasyon, kahit na humanly impossible na maglihi pa si Elizabeth, nananalangin pa rin sila, umaasa pa rin sila, nananalig pa rin sila na kayang maghimala ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, tayo ba ganyan din? Kapag imposible na, kapag alam nating hindi na talaga pwede, patuloy pa ba tayong nananalangin, umaasa? Patuloy pa ba tayo nagsasabi, hindi, gagawa pa rin ng Diyos ng paraan?
O baka naman kapag alam nating wala nang ibang solusyon, wala nang ibang paraan, at imposible na talaga, baka ang bilis din nating bumitaw at sasabihin nating, bakit pa ako magdarasal? Bakit pa ako aasa? Hindi na naman posible ang gusto kong mangyari. Sa mga kabataan po na naririto, na above 15 years old, kapag yung inyong crush, yung inyong gusto, ay sinabi sa inyo, ayoko sa iyo meron akong ibang gusto. Kapag binasted ka, titigil ka na lang ba sa pag-asa? Sasabihin mo, di ayaw mo. O sasabihin mo, baka naman pwede pa. Ipagdasal mo pa. Baka isang araw, maghimala din ng Diyos. At yung unang nagsabi sa iyo ng ayaw sa iyo, ay siya pang maghabol sa iyo. Sa ating mga pamilya, kapag tayo'y dumaraan sa problema, kapag ang mag-asawa dumarating sa punto na hindi nagkakasundo, marami ng irreconcilable differences, sumusuko na lamang ba tayo at sasabihin, total hindi na natin maayos ito, di maghiwalay na lang tayo. O sa pamilya, kapag hindi na maraming problemang hindi na masolusyonan, sasabihin na lamang ba natin, wala na talaga. Wala na tayong magagawa. O patuloy pa ba tayong umaasa? Patuloy pa ba tayong nananalangin na kahit na sa batayan ng mundo, imposible na, baka magawan pa ng paraan ng Diyos? Sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemic na ito at nahihirapang maghanap ng panibagong trabaho, susuko na lamang ba tayo at sasabihin, wala na talaga. Imposible nang makakuha pa ako ng bagong trabaho sa sitwasyon ng ating lipunan ngayon. O aasa pa rin tayo na kaya ng Diyos na gumawa ng paraan para sa atin. Kapag sinabi ng doktor, wala nang lunas ang sakit mo, o kaya nagbigay na ng taning, sasabihin na lamang ba natin, bakit pa ako magdarasal? Bakit pa ako makikiusap sa Diyos? Hindi na nga masolusyonan. O patuloy pa rin tayong aasa na kayang gumawa ng Diyos ng himala, ng pagpapagaling para sa atin. At sa pandemic na ito na ating pinagdaraanan, maraming krisis ang ating naranasan at naapektuhan hindi lamang ang ating kalusugan, naapektuhan maging ang mental, emotional, at maging ang spiritual aspects ng ating buhay. Marami ang nanghina ang pananampalataya sa Diyos dahil sa pandemic na ito. Marami ang nagduda sa pagmamahal ng Diyos sa gitna ng pandemic na ito. Marami akong nakausap na tao noon pong October, halos linggo-linggo, nakakausap ko yung mga nagdadala ng urn ng mga minamahal nila sa buhay na namatay at aming binindisyonan dito, at kinakausap namin sila. At marami sa kanila nagtatanong, Father, bakit naman ang pamilya namin? Bakit naman yung nanay ko o yung kapatid ko? Bakit naman ginawa ito ng Diyos sa amin? Tapat naman kami sa Kanya. Nagdarasal naman kami. Mabuti naman kami mga tao. Napakaraming nanghina ang pananampalataya. Pero dahilan ba ito para sabihin, kung ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin, talikuran na lamang natin siya? Mga minamahal na kapatid,
kapag dumarating tayo sa punto na tila baga imposible na ang lahat, bakit ba ang Diyos ang una nating binibitawan at tinatalikuran? Tularan po natin si Manoah at ang kanyang asawa, si Zacarias at si Elizabeth. Kahit na parang wala ng solusyon, imposible na at wala ng paraan pa, hindi sila bumitaw sa Diyos. Lalo pa nga silang kumapit sa Diyos. Sana ganun din tayo. Kapag dumarating na tayo sa punto na nawawalan tayo ng pag-asa, huwag ang Diyos ang una nating talikuran. Sa halip, lalo pa nga tayong lumapit sa Kanya. Lalo pa tayong kumapit sa Kanya. Lalo pa tayong umasa sa Kanya. At huwag tayong magsasawang manalangin ng manalangin. Kahit na minsan parang hindi na naririnig ng Diyos ang ating panalangin o hindi dumarating ang tugon sa ating panalangin. Manalangin pa rin tayo ng manalangin. Kahit na imposible na, manalangin pa rin tayo ng manalangin. Dahil hindi bingi ang Diyos. Naririnig ng Diyos ang ating panalangin. At walang hindi mapangyayari sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Isang araw, ang tugon sa panalangin ay darating. Isang araw, ang imposible ay magiging posible. Isang araw, ang himalang ating hinihintay, darating. Mga minamahal na kapatid, kung yung asawa ni Manoah na baog ay naglihi, kung si Elizabeth na matanda na at baog pa ay nagdalang tao, kung si Maria na walang asawa ay naglihi, at kung ang anak ng Diyos na dakila ay ipinanganak bilang isang maliit na sanggol, kung ang mga halos imposibleng mga bagay na ito ay ginawang posible ng Diyos, ano pa ba ang hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin? Magsitayo ang lahat. Hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa Kanya at sa bawat kahilingan ating isabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway pagalingin ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
tahimik nating ilahad sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Alalahanin din natin ang mga taong nangangailangan ng ating panalangin, gayon din ang mga intensyong inialay para sa misang ito. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na dinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga pustol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang bayan ng Diyos na nananabik sa pagdating ni Jesus, tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, suriin ang loob mo, dito sa'yo ang maraming salamat.
Dinadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay, upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating pagdiriwang ngayong umagang ito. Maraming salamat lalo na po sa mga kapatid natin na nakatayo sa likod at sa mga nasa labas, na kahit na medyo umaambon-ambon ay nagtiyaga na makisa sa ating pagdiriwang. Maraming salamat din po sa mga kasama natin sa live streaming ng pagdiriwang na ito. Salamat po sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong suporta at love offering sa Manila Cathedral.
Salamat din po kay Monsignor Bernie, sa staff at sa servants ng Manila Cathedral na naglingkod sa ating pagdiriwang ngayon. Tayo po ay patuloy na manalangin sa ating pagsisimbang gabi, lalong-lalo na para sa pagwawakas ng pandemyang ito na ating pinagdaraanan, at pagdasal din natin ang mga kapatid natin, ang bawat isa sa atin na labis na naapektuhan ng pandemyang ito. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.